Hi guys, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. Sa video na to po, gawin natin ang weekly horoscope para po sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon, at Rising sign na Sagittarius. Para po sa, ayan, nalimutan ko, October 7 hanggang 30. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and like na rin po ng ating video. Kung hindi niyo po alam kung ano po yung sun, moon, at rising signs niyo po, sa dulo po ng video natin, meron po tayong link para dito. And tandaan po natin yung mga readings natin, they are for guidance purposes. So, gamitin natin po yung free will natin na maayos. Kung kailangan niyo po magpa-schedule po ng private readings, one-on-one reading, or spell works, pwede niyo po akong i-message sa aking personal Facebook account. Yung link po nito is nasa description. At kung gusto niyo pong suportahan na lumago ang ating channel, you can click on po yung ating join button o yung thanks button. At pwede kayo magpadala din po ng donation kung gusto niyo po sa via GCash or Maya. Number is in the bottom of your screen. Okay, Sagittarius. Ano, kamusta ka na ba? Okay, sabihin natin ito, Page of Pentacles tsaka The Tribe. Okay. So, page kasi tungkol sa younger female energy. Tapos, si Pentacles naman, symbol ng Earth. So, lahat ng tungkol sa physical na aspeto. So, what can we read para sa'yo ba? Sagittarius. Andun kasi na may mga gusto kang alam mo yung gusto mong kumawala muna sa mga nangyayari, sa responsibilidad, hindi naman sa magiging ano ka, hmm, hindi naman sa magiging pabaya ka sa mga kailangan mong gawin. Pero minsan kasi kailangan mong huminga, kailangan mong maiba muna yung ginagalawan mong lugar, yun, may makita kang iba or makasagap ka ng sariwang hangin. Siguro yung pinakamagandang naiisip ko na description. Kasi andoon na ramdam mo na merong kailangan magsimula eh. Nararamdaman na merong kang gagawin, hindi mo lang alam pa sa ngayon kung ano yon. At kailangan mo ihanda yung sarili mo sa mga bagay na to. So medyo big to, medyo malaki. Andoon na ikaw mismo, um, yung ang dami sa inyo sa House of Sagittarius na ito meron, eh, may gagawin ako very soon, hindi mo lang alam kung ano pa. Hindi mo lang sigurado kung ano pa ito. Pero ang sigurado ka, merong ganap, merong, um, hinahanda yung sansinukob, hindi mo lang alam kung ano pa. So kaya nagkakaroon kumbaga andoon ng tinitignan mo na gusto mong ihiwalay mo na yung sarili mo para tignan mo, ano ba yung mga nakikita mo sa sarili mo na parang kailangan mong ayusin o kailangan mong dagdagan, kailangan mong bawasan, kailangan mong maintindihan para makasigurado ka kahit papaano kung ano man yung ibabato sa'yo ng sansinuko, handa ka. Huwag ka mag-alala, hindi naman negative 'to. Baka iniisip niyo problema na naman, hindi. It's description ng cards dito sa Page of Pentacles, this is an opportunity. Meron kang bibitawan, pero may kapalit ito na mas malaki. Meron kang tatanggalin, pero kailangan 'to para magkaroon ng daan. Kumbaga parang isipin mo, may alulod, tas sa alulod may nakabara. Sa'yo, tatanggalin mo yung barang yon para makadaloy yung tubig sa alulod papunta sa'yo. So, talagang may papadaluyin muna tayo, pero kailangan talaga medyo humiwalay ka talaga. Andun na medyo mapag-isa ka muna. Kailangan mong magnilay-nilay, kailangan mong mas maintindihan ng mas malalim yung sarili mo, yung kapasidad mo, tsaka yung hinahanap mo. Kasi may mga iba sa inyo may mga cravings pa, eh. Enjoy, satisfy niyo muna yung kung kaya naman i-satisfy yung cravings niyo sa pagkain yata 'to. Gawin niyo na, kasi kailangan matutukan niyo 'to. And maganda naman magagawa mo siya kasi siguro dagdag na Sagittarius, tinatawag sa astrology na House of Philosophy and Higher Education. So, madali 'to sa'yo. Andun lang, siguraduhin mo yung mga itatanong mong bagay tungkol sa mga matututunan mo, akma. Kasi minsan sa sobrang dami mong tanong, hindi mo na alam kung yung tinatanong mo pa ba, tama
o nganga? So yun, ano nga ba yung nagko-cover sa'yo? Tingnan natin baka makita natin sa cards ano yung opportunity na 'to. Ang covering mo kasi, crossing mo, King of Pentacles tsaka Deep Knowing. Alam mo, ang dami sa inyo na parang andoon na tumatahimik muna kayo, andoon na nag-oobserba, para yung iba nga sa inyo andoon na pinipili niyong 'wag munang mag-react sa mga alam niyo. At may iba sa inyo yung sobrang daming umiikot, daming nangyayari. Merong iba sa inyo, sabi ng King of Pentacles, may mga gusto kayong ma-confront, makausap ng mga tao, ma-confront, um, ayun, ma-confront para may mga meron kayong ma-confirm, ano yun, meron kayong gusto ma-confirm mula sa kanila. Kasi ano, eh, merong hindi kayo sigurado doon sa mga nalaman niyo. Hinay-hinay lang. Tandaan natin na hindi lahat ng mga nalalaman natin, hindi lahat ng mga maririnig natin, eh, pawang buong katotohanan lang. Kasi may tinatawag tayong human ano, eh, human error na prone tayo sa pagkakamali. So, maging mapagmatyag ka, kasi may mga ibabato yung mga tao sa'yo ng mga sasabihin nila na lalo na yung mga sasabihin na, "Uy, sabi ni gan'to, sabi ni ganyan," or "Ginawa 'to ni gan'to, ginawa 'to ni ganyan." Kalma ka lang. Karamihan dito hindi tayo sigurado kung totoo. Karamihan dito medyo kailangang gamitin mo yung pagiging malikot na isipan mo. Karamihan dito kailangan siguraduhin mo na tama ang pagkakaintindi mo at maging bukas ka doon sa posibilidad na hindi talaga yun ang buong katotohanan, na hindi talaga yun ang buong nangyari. Kasi nga uso nga din yung tinatawag na dagdag bawas, ha. So, yun yung isa sa mga magiging crossing mo. Huwag kang biglang ano, gagawa ng parang husga sa isip mo, kaya pala ganito na ganyan. Puwedeng yung iba dun, oo, pero imbestigahan mo kasi may mga iba na nagsasabi lang sila kasi ito yung nararamdaman nila o base sa pagkakaintindi nila. Naiiba kasi ang isang bagay depende sa pagkakaintindi at depende kung papaano ang emosyon nung oras na nakikipag-usap tayo. Puwede natin sabihin, 'di ba yung tanong, "Kamusta ka?" So, magkakaiba 'yan 'pag sinagot na, "Okey lang." May naman, "Okey lang." May naman, "Okey lang." Sabi pare-parehong salita, pero yung emosyon iba yung sinasabi. "Halika dito, Lucian." So andun yung ay lumapit, eh. So andun yung punto na basahin mo yung mga emosyon din habang sinasabi sa'yo. Dito ka mas magkakaroon ng mas malalim na pagkakaintindi kung ano ba talaga yung sinasabi nila at dagdag pa dito kung ano yung intensyon, bakit nila sinasabi. Ano bang sabi ng ano, ano ba yung desire card mo? So, Eight of Cups tsaka Time for a Nap. Okey. Eight kasi ano 'to, eh, number of power. Cups, emotion about sa heart. So, Time for a Nap, yan literal, meme time, comatose na. So, gusto ko sana ipakita siya sa inyo, eh. Anyway, ano naman na medyo na-weirduhan lang ako pero feeling ko hindi naman para sa lahat 'to, pero iba sa inyo. Parang gusto niyong sumigaw na isigaw niyo yung nararamdaman niyo, ibulalas niyo. Kasi yung iba sa inyo parang nakakaramdam na pagod na, nanghihinayang, nawawalan ng gana. Gusto niyo magkaroon ng paraan para ilabas yung saloobin niyo. Kumbaga andun yung punto na madami niyong iba nga sa inyo parang andoon yung punto na gusto niyong gugulin yung buong gabi para lang matapos lahat ng kailangan niyong matapos. Kumbaga andun lang na gusto niyong mabawasan hangga't maaari yung magkaroon ng katuwang na uubos doon sa mga responsibilidad at gawain na nakaatang sa'yo. Ang masama dun 'di ba, um,
Actually, may iba pa nga dito na sinasabi din ng Eight of Cups na gusto ano, eh, well, iba sa inyo parang paano ba gamitin tamang salita? Naghahanap lang kayo ng mapagsasabihan din ng mapaghihingahan ng nararamdaman niyo. Na hindi kayo huhusgahan, hindi kayo sasabihan na, "Ano ka ba, arte-arte mo," o "Ano ka ba, simpleng bagay lang 'yan." Siguro sa kanila simple, pero yung pagrespeto na para sa'yo hindi. Kasi magkakaiba naman tayo, eh. Hindi dahil madali para sa'kin, eh, madali na rin sa'yo at hindi dahil madali sa'yo, eh, kakayanin ko, 'di ba? Isa 'yan sa mga hinahanap niyo, isa yun para na saka pagod na kayo doon sa mga ano, yung tipong, "Hindi, okey lang 'yan," mga ganyan na kausap. "Think positive, pray ka lang." Oo, tama, nakakatulong pero hindi mo kailangan nung ano, yung parang mga delata na ano, na response. Ang kailangan mo yung someone who will listen, eh, at kaya kang bigyan din ng isang opinyon na kahit tataliwas sa paniniwala mo o sa pinanghahawakan mo, yung opinyon na yun, eh, magbibigay sa'yo ng ibang anggulo para maintindihan mo mas malinaw kung ano ba talaga yung nangyayari. Kasi minsan it's all in the perspective. Example, 'tong mug na 'to, 'pag tinanong ko sa inyo, ang nakikita ko, mug na silver, pero kayo 'pag nakita niyo, mug na silver na may nakasulat, self-stirring mug. Kasi iba yung nakikita ko, iba yung nakikita mo. Yun yung sa mga kailangan mo din kausap. Mahirap nga lang minsan maghanap ng gano'n, pero well, since desire card mo 'to, hindi ako magtataka na padalhan ka ng universe ng ganitong klaseng tao. Tingnan natin ano ba ang foundation mo. Okey, so meron tayong Five of Pentacles tsaka Serendipity. Okey. 5 kasi is the number ng action. So, Pentacles kasi tungkol siya sa Earth. So, lahat ng tungkol sa mga physical na aspeto. Andoon lang din kasi na nasanay ka na gawa ka ng gawa. Nasanay ka na galaw ka ng galaw na minsan yung tipong kahit hindi mo na nga halos kailangang ginagawa, ginagawa mo na lang para matapos na. Siyempre ginagawa mo na rin, pero nagkakaroon ka ng moments na parang, "Dapat ba ginagawa ko 'to? Dapat ba ako lang?" Para alam mo yun, para maging strong, independent person ka na lang sa guitars, ginagawa mo na lang. Pero kasi oo, sabihin natin natatapos mo naman, pero ang tanong kasi dito, sabi nung tanong ng serendipity, paano yung mga kailangan mong tapusin? Paano yung mga kailangan mong bigyang atensyon? Ano naman yung mga kailangan na maayos mo na ikaw lang yung puwede? Siguro andun yung ano, eh, kasi, siguro in a way may pagka-perfectionist ba sa inyo na, "Ay Diyos ko 'pag gan'to ginawa 'pag si ano gumawa nito, um, baka hindi pulido, baka 'pag si ganyan gumawa kulang-kulang aayusin ko ulit." So, yung yung mindset na, "Sige ako na nga gagawa din kasi ending naman nito, ako din naman ang mag-aayos ng mga bagay-bagay." So, andun yung punto na sabihin na lang natin nakakapagod, nakakaumay, nakakadala, pero isa rin naging kasalanan mo hindi ka sabi na ito yung kailangan. Alam mo napakadetalyado mo pa naman magsalita na ultimo hanggang sa pinakamaliit na aspeto, alam mo yung gagawin. Siguro ayaw mo lang talaga na masayang yung oras mo. Ayaw mo lang na masayang yung oras, sina-sacrifice mo yung sarili mo. Tanong, tama ba yun? Kasi ang pinakapahinga mo nalang minsan 'pag matutulog, eh. Ang problema minsan tulog ka na nga, gumagana pa rin yung isip mo. Eh, iba sa inyo, paggising parang pagod pa rin. Iba nga ang iba nakikita ko dito na may signs din na sumasakit yung dito banda. Dito tsaka dito, yung likod ng ulo, tsaka dito. Tapos not to mention sa may lower back.
Kung may iba sa inyo gano'n yung nararamdaman sa House of Sagittarius, stress yan kapatid. Better yet magtungo tayo sa doktor para patignan na rin natin, para sigurado. Sabi niya, dali, papakilala kita. Ayun, andun si Lucian eh. Papakilala ko sa inyo next time. Ano ba yung nasa task mo? So, meron tayo dito, Magician, tsaka Treasure Island. Yun na nga. So, si Magician kasi, again, connected to sa planet na Mercury. So, Mercury is about communication. The house of communication, expression. Ano yan? Tapos Treasure Island. So, ano nangyari? Dati kaya mo namang magsalita, kaya mo namang mag-correct ng tao, kaya mong magsabi ng eto yung kailangan mo. Bakit matigil to? Dahil ba may mga alam mo ganito hindi dahil nagkamali ka, ay katapusan na. Hindi dahil natisod ka o nadapa ka, doon na tayo tatambay sa pinagkadapaan natin. Ano ba ginagawa ng isang bata? Isipin mo lang isang bata. Ano ba ginagawa ng isang bata kapag natisod siya, nadapa siya? Di ba tumatayo, pinapagpag niya yung dumi na napunta sa kanya. Tapos, andoon na, kung hindi naman grabe yung sugat, di laro ulit yung si Bagets. Pero kung siguro may sugat-sugat si Bagets, ayan, syempre for the ngawa, uwian kay Budjay at kay Pudjay, kasi nga may sugat. Hindi dahil nagkamali ka dati ng assessment, hindi dahil nagkamali ka ng ginawa, o nagkamali ka ng info na meron ka, ano kinolekta mo, forever ka ng mali. No. Naniniwala ako na ang pagkakamali ay isang oportunidad para mas lumago ka pa, kasi pwede kang matuto dito at gawin mo kalakasan mo. Ulitin natin. Naniniwala ako na ang pagkakamali ay isang oportunidad kasi dito pwede kang magkaroon ng kakayanan na matuto upang maging lakas mo ito. Pagkuhaanan mo 'to ng karunungan at katalinuhan mo din. Hindi ito pagkakamali ay hindi isang panghabang buhay na kailangan, gugulin mo na doon yung buhay mo, 'no. Matalino ka, Sagittarius, kaya alam ko at naniniwala ako, kaya mong baguhin 'to, yung kinakalagyan mo. Ano ba yung future na ikaw? O 'di ba perfect. Five of Wands tsaka to the sea. So si 5 kasi, this is the number siya ng, again, action to, and Wands is fire. So passions and energies to the sea. Alam mo yung nakakatuwa, andoon na na ite-take mo 'to, feeling ang ganda nung cards yung transition. Ite-take mo 'to as a challenge Ite-take mo 'to na challenge accepted. Sige, yun yung sinabi mo, Hero. Ayun lumabas sa cards, Hero. Sige, gawin natin yan. Ipapakita natin sa universe ipapakita natin sa mga tao, sa paligid mo din, at sa sarili mo lalo na this is, watch me rise, ganyan. Watch me become a better me. Yan, mag-aala Britney Spears muna tayo yung may kanta niya yung Stronger Than Yesterday. Actually, napakaganda ng message ng song na yun. Mahina tayo kahapon, pero kaya natin palakasin yung sarili natin ngayon. Gamit yung mga natutunan na nangyari sa atin noong nakaraan. Kung titignan mo, di ba, yung mga tao na nagde-deliver ng mga success stories nila, hindi naman sila naka-focus kung ano yung success agad nila. No, maririnig mo karamihan sa kanila, halos nga lahat, isasabihin muna nila kung ano yung struggles nila, ano yung mga mali nilang ginawa, ano yung mga sinabi nila na pinagsisihan nila o gusto nilang bawiin, ano yung mga bagay na mga kung saan sila natisod, kung saan sila nadapa, yun yung doon sila naka-focus Kasi mula doon, doon na bubuin yung kwento na nangyari, paano sila umangat. Nagsabi nga nun there will never be a success story if there wasn't a failure yet. Or if there wasn't a failure first. Nagkaroon ng failure yan. Mula sa failure, umangat. Na-pressure yan. Kaliwa, kanan, harap, likod. Na-pressure, wala siyang option. Dalawa lang option niya. Umakyat
o magpakalubog, mas pinili niya umakyat. That will be who you are. Icha-challenge mo yung sarili mo na, sige aangat ako, sige aakyat ako, sige papakita ko sa inyo papaano ako lilipad na matayog. Yun yung challenge mo sa sarili mo, which is I'm very happy na gagawin mo. Kasi it only proves na malawak ang pag-iisip ng isang Sagittarius. Challenge accepted ba? Tingnan natin yung ano mo, physical surroundings mo. So meron tayo dito Eight of Pentacles tsaka Breed. Well, karamihan sa inyo, sa House of Sagittarius. Kasi 8 is about power eh. Tapos Pentacles, Earth. So, lahat ng physical. Pero nga, reverse nga lang. Yung parang sakal na sakal kayo sa sitwasyon nyo, na parang ipit na ipit kayo kasi yung mga plano mo, biglang magkakaroon ng ano eh, balakid. Magkakaroon ng harang. Please lang Sagittarius, huwag mong yung tipong magpapadala ka ng, ano ba yan? Hindi. Gamitin natin yung pagiging Sagittarius mo. Paalala lang, House of Philosophy ka, tsaka Higher Education. Gamitin natin yung parte natin yun doon. Gamitin natin yung isa sa yung pinakamagandang regalo sa'yo ng zodiac sign mo, which is ito. Gamitin mo yung pagiging analytical mo. Kasi andoon na, oo, sabihin natin na nabawasan o nahihirapan ka doon sa mga oportunidad, parang walang dumarating, hindi mo alam ano yung sunod mong gawin. Alam mo, tigil ka, hinga, aralin mo yung sitwasyon mo. Huwag kang nagpapadala doon sa mga nararamdaman mo lang. Huwag kang nagpapadala kasi ganito, kasi ganyan. Okay, sige. Ano tayo? Nararamdaman mo yan? Okay lang. Normal. Ano ba ginagawa mo sa nararamdaman mo? Ano ba yung hakbang? Ano ba yung mga plano mo? Huwag kang magpakalugmok ha. Naniniwala ako sa'yo. Emotional environment mo. Three of Swords, tsaka Here and Now. So, 3 is about communication, expression. Swords, here, mind and intellect. That's Here and Now. Ay, minsan talaga sorry kung kailangan ko sabihin 'to. Pero minsan talaga kailangan nabubugbog ka ng ano 'no, ng paalala. At yung paalala hindi yung patwitams na paalala, yung paalala na tipong isasampal sa'yo yung katotohanan. Isasampal sa'yo yung paalala. Kasi masyado kang ano, yun nga siguro, medyo hindi ako sure pero parang may thin line kasi although fire element ka, so passion. Pero because of passion, napupunta siya sa emotion. Parang nagta-transition. Although, opposite elements yun. Pero nagta-transition eh. Kumbaga, yung passion mo na gawin mo tong bagay na to, is napupunta sa passion ng nagpapasukob ka, nagpapatalo ka doon sa emosyon. Yes, Sagittarius, desisyon natin magpatalo sa emosyon natin. Desisyon natin na magpagapi dito. Kasi ang emosyon natin is parte natin. Ikaw talaga may control niyan. Yung mga tipong nalungkot ako, normal. Pero patuloy pa yung paglungkot, hindi na normal. Kasi hinayaan mo na yon. Hinayagan mo. Ikaw na yung nagbigay ng oportunidad doon sa emosyon mo na makawala at kung ano nang gawin, kung saan ka nadalhin. Balik ka muna sa kasalukuyan. Kasi ang dami din sa inyo masyado yung tinitingnan na yung negative na mangyayari. Ano yung meron ka ngayon? Ano yung pwede mong gawin? Ano yung mga bagay na naiwan sa'yo, yun yung gamitin mo. Ano yung mga bagay na nasa paligid mo na pwede mong parang yung kasabihan nga na minsan may kayamanan sa basura. Kumbaga, ano yung napili mo? Puro basura. Oh, okay. So, kung sa basurang yan, ano yung pwede mong gawin? Di ba?
This is the challenge eh. So, challenge accepted ka na ba? Yun yung kailangan mo. Make the most of what you have right now. Make the most of the opportunity. Huwag mong ikulong yung sarili mo na doon sa emotions mo. Huwag mong hayaan na doon ka malugmok. Huwag mong hayaan na doon ka lang maipit. Laban-laban nun. Kasi kung hindi, babawiin din sa'yo yan. This is a time for you to, kumbaga sa isang butterfly, nasa cocoon ka, labas, struggle to get out of that cocoon. Ikaw mismo magpaalala sa sarili mo. Meron akong pinost dati sa personal account ko sa Facebook. Sabi ko, I will be my own hero. Ako mismo ang tutulong sa sarili ko. Yun yung moment na share ko na rin sa'yo. Yun yung moment na nagloko yung partner ko. Diba? Yun yung moment na may ginawa siya matinding kalokohan. Partida nasa spiritual na yun, Gano'n pa yung ugali. Gano'n pa yung ginawa. So, sabi ko, ako natutulong sa sarili ko. Ako gagawa ng paraan para lumakas ako. Ako yung gagawa ng paraan para makatayo ako. Ako. Ako yun. Para ako yung literal, ako yung nagpapaan sa sarili ko. Yung to the point na, well, nakakatulong naman siya. Tsaka tinuro siya sa akin ng friend ko na psychologist. Kausapin mo yung sarili mo sa salamin. Sabihin mo yung mga positibong bagay. I-correct mo din yung sarili mo. Ano yung mga kailangan mong bitawan, kailangan mong tigilan. Ano yung mga kailangan niyang gawin. It works sa akin. Baka, try mo, mag-work sa'yo. Pero tip, wag mo papakita sa ibang tao, kasi may nakahuli sa akin no'n one time. Medyo sabi niya, "Sino kausap mo?" In-explain ko na lang. Kasi sinabi ko ako. Niya, "Ha?" In-explain ko yung ginagawa ko. Mahirap mag-explain. Okay, ano ba yung hopes and fears mo? So, Three of Pentacles tsaka Between Worlds. Pentacles kasi symbol 'to ng Earth, so anything na physical. Well, isang bagay na siguro fear 'to, but you're also hoping yung change lang naman. Yung tipong, ano ba yung next na kailangan mong gawin? Yung tipong what is the next, na mangyayari? So, andito yung point na pinapakita sa'kin ng cards na sa mga fears mo kasi magsisimula ulit. Alam mo, yun yung nakakatuwa dito sa situation mo, Sagittarius. Magsisimula ka ulit, pero andun yung punto magsisimula ka hindi na as in zero. Magsisimula ka ngayon, alam mo na yung gagawin mo. Alam mo na yung mga hindi mo dapat, ginagawa o yung mga hindi mo dapat bigyang pansin, yung mga dapat mong bitawan, yung mga dapat mong layuan, yung mga alam mo na. So, you'll be starting over, but this time, with wisdom and knowledge. Wish ko lang talaga gamitin mo yun, ha? Kasi may ano, yung kanta, remember yung kanta, "Shame on me, shame on you if you fooled me once, shame on me if you fooled me twice." So, parang ganito lang yun. Hindi mo kasalanan kung yung sa unang beses, kung nagkamali ka, kasi hindi mo alam. Pero 'pag pangalawang beses nagkamali ka, ikaw na yun. May issue na sa'yo, okey? Ano bang future? Ano natin, Nine of Swords tsaka To be fair. Yes. Sagittarius, House of Philosophy, House of Higher Education. Pero may isa kasing klase ng philosophy sa education na mas maintindihan mo. And that is the education and the philosophy of your emotions. Ito isang bagay na magfo-focus ka. Ito isang bagay na kung saan icha-challenge mo. Sabihin mo challenge accepted talaga kasi ito yung kailangan mong baguhin. Ito yung kailangan mong bigyang pansin.
Eto yung parte mo na kung saan bubuhayin mo na, "Ang dali lang, bakit ba ako naiipit diyan? Bakit ba yun na yung napupuntahan ko o bakit ba eto yung nangyayari? Bakit ako nadadala, ba't hindi ko makontrol yung emotions ko?" This is where the universe will teach you, and that is the philosophy and the higher education of your heart. Bakit? Kailangan maging fair. You need to be balanced. Hindi kasi puro utak, utak, utak. No, may utak ka, yes, nasa mas mataas siyang puwesto, pero may emotions ka din. Kailangan binibigyan puwang mo para alam mo kung ano yung guidance binibigay. Puwede mong tignan 'to, ang emotions tsaka yung, logical thinking sa aspeto ng arts. Sa emotions, ito yung mga ano, mga curves, ito yung mga circles, yung mga waves. Habang si logic naman, ito yung mga straight lines, ito yung mga kanto, ito yung mga, linya. Independent, medyo, okey lang, maganda. Pero 'pag pinagsama, wala, work of art. Ano bang message ng gods and goddesses din sa'yo? Oh, 'di ba? Card of the Sun, si Apollo. Center, self, and the wish to shine. See? Challenge accepted. It's time for you to shine. Time naman na ikaw na. Apollo is the god of the sun. So, andoon na talagang kapag description niya is nakasakay siya sa chariot at iniikot niya ang heavens at siya yung mismong araw. So, alam mo yung, and this is about Leo. Leo is connected to the sun. So, it's about creativity. It's time that you allow your emotions na, kasi from your emotions, creativity will also come forth. So, ang question ngayon, is the challenge accepted? So, I hope nakatulong yung readings sa'yo at tandaan yung mga readings natin, they are for guidance purposes. So, may free will ka, use it wisely. And kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Ngayon, kung kailangan niyo po magpa-schedule ng private readings or spellworks, pwede niyo lang po ako i-message sa aking personal account in Facebook. The link po is nasa baba sa description ng ating video. For sa mga gusto po mag-support ng ating channel, you can, para mag-grow po tayo, you can use the join button or the thanks button, yung heart. At kung gusto niyo po mag-send ng donation, pwede naman po via GCash or Maya. Number is on the bottom of your screen. Sagittarius, maraming salamat sa iyo. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. Naway magkita tayo very soon. At mula po sa La Trinidad Benguet, kasama po ang Mikay Noodles na busy. You have a great day and sana magkita tayo very soon. Goodbye po.